News Updates. Sa ating mga balita, 2 menor de edad na miyembro ng NPA sa Negros Occidental arestado ng militar. Dahil sa matinding init ng panahon at tigil pasada ng transport group, face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan kinansela ng DepEd. Drug suspect sa Sulu patay sa buy-bust operation. Warship ng China muling namataan sa Balikatan exercise. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 2 menor de edad na kasapi ng Northern Negros Front ng New People's Army o NPA ang inaresto ng 79th Infantry Battalion sa bayan ng Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Ang mga inaresto ay may mga edad na 16 at 17 taong gulang. Nakuha sa kanila ang ilang mga armas at personal na kagamitan. Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang mga menor de edad para imbestigahan bago sila i-turn over sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Iniutos ng Department of Education o DepEd ang pagpapatupad ng asynchronous classes at distance learning sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ngayong araw, April 29 hanggang bukas April 30, bungsod ng matinding init ng panahon at 3-day nationwide transport strike. Hindi na rin inabisuhan ng DepEd na pumasok pa ang mga teaching at non-teaching personnel sa lahat ng pampublikong paaralan. Tatagal naman ng 3 araw ang gaganaping nationwide transport strike ng Grupong Piston mula ngayong araw hanggang Miyerkules, May 1, na isa ring dahilan ng pagkansela ng klase ng DepEd. Bungsod pa rin ito ng kanilang protesta sa nalalapit na deadline ng franchise consolidation ng Public Utility Vehicle Modernization Program sa April 30. Samantala, hindi naman sakop ng DepEd ang private school sa bansa, ngunit binigyan pa rin sila ng opsyon kung magkakansela ng face-to-face classes. Patay ang isang drug suspect na nahulihan ng hinihinalang 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 13,600,000 pesos sa isang buy-bust operation sa barangay Tandu Bato, Luok, Sulu. Base sa report ng Luok Municipal Police Station, dead on arrival ang suspect na si Pailan Sahali Juhaili, habang ligtas naman ang isang sibilyang nasugatan sa kanyang kaliwang braso. Lumabas sa investigasyon na sinunggaban ni Juhaili ang service firearm ng poser buyer na nagresulta ng pagkabaril sa kanya. Muli na namang namataan ang warship ng China sa nagaganap na multilateral maritime exercise ng Balikatan sa Northwest, Palawan. Isang PLA Navy frigate ang nagpakita na tila sinusundan ang mga barko sa Balikatan. Gayunpaman, hindi ito alintana ng mga barko ng Pilipinas at iba pang mga banyagang bansa na tuloy lang sa pagsasanay ng division tactics. Matatandaan na sa pagsisimula ng Balikatan exercise, biglang umakyat sa 110 militia vessels ng China ang namataan ng Philippine Navy sa West Philippine Sea o WPX. Ang mga militia vessel ng China kasama na ng kanilang Coast Guard ang kabilang sa mga nanghaharas umano sa mga barko ng Pilipinas, lalo na sa mga misyon na patungong Ayungin Shoal. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.